Isang pagbati sa inyong lahat. Narito na naman tayo muli upang pag-usapan ang panibagong aralin tungkol sa tulang pasalaysay. Ano nga ba ang mga tulang pasalaysay? Ang mga tulang ganito ay nagsasalaysay ng mga pakikipagsapalaran at pakikipagkaibigan. Ito ay salaysay ng mga prinsipe at ng iba pang mga dugong, bughaw at sa Pilipinas, ito ay lumaganap noong ika-18 siglo. May dalawang uri ng tulang pasalaysay. Una, yung tinatawag na korido. Ang mga korido ay may 8 pantig sa bawat taludtod at ang mga tauhan ay nagsasagawa ng mga bagay na di maaaring mangyari sa tunay na buhay. Ito ay may mabilis na himig o alegro kapag ito ay binabasa. Ang halimbawa ng korido ay ang ibong Adarna na tinatalakay tuwing ika-7 baitang. Ito ay ang ibong Adarna. Ang ikalawang tulang pasalaysay ay ang awit. Ito ay may 12 pantig sa bawat taludtod. Ito ay nagsasalaysay na kung saan makatotohanan ng mga tauhan at maaaring maganap sa tunay na buhay ang kanilang mga pakikipagsapalaran. Ito ay inaawit o binabasa ng mabagal o andante at ang halimbawa ng awit ay ang Florante at Laura. Ngayon ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang dahilan kung bakit ang Florante at Laura ay naging isang awit. Una, ito ay may forma. Ano ang ibig sabihin ng forma? Ito ay nakakasunod sa tradisyonal na tula na may sukat at tugma. Papaano natin malalaman ang sukat ng isang tula? Sa pamamagitan ng pagpapantig sa bawat taludtod. At bawat taludtod ay dapat na magkakapareho ang mga bilang. Ang sukat nitong Florante at Laura ay 12 pantig. Narito ang ating pagpapantig sa unang taludtod. Pinakita dito na ang unang taludtod ay may sukat na 12. Ganon din ang mga sumunod na taludtod, dawag na matinik ay walang pagitan, halos naghihirap ang kay Pebong silang, dumalaw sa loob na lubhang masukal. At syempre, ang mga nakasalong guhit na dulong pantig sa bawat taludtod, yan ay nagpapakita na may tugma ang Florante at Laura. Isa pang dahilan kung bakit naging awit ang Florante at Laura ay ito ay gumamit ng mga uri ng pananalita. Ang mga salita ay matitimyas. Gumamit ng mga salitang malalalim ang kahulugan na nagpapahiwatig ng iba't ibang damdamin. At ito ay inaawit ng mabagal. At pangatlong dahilan kung bakit ito naging awit ay ito ay may 3 bahagi. Una ay ang tulang pag-aalay na sinasabing ito ay inialay niya kay Celia na sa totoong buhay ito ay si Maria Asuncion Rivera. Pangalawa, ito ay may tulang patungkol na may pamagat na sa babasa nito. At pangatlo, ito ay may tulang pasalaysay na may pamagat na puno ng salita. Dito na magsisimula ang salaysay ng Florante at Laura. Ngayon ay pag-usapan natin ang tulang pag-aalay na may pamagat na kay Celia. Ang tulang pag-aalay ay tulang punong-puno ng damdamin ng may akda na si Francisco Balagtas. Dito ay isinalaysay niya ang nakaraang pagmamahalan nila ni Maria Asuncion Rivera. Nakalahad din sa mga saknong ang dinanas na kabiguan at kalungkutan ni Kiko habang siya ay nakabilanggo. Ngayon ay basahin natin ang bawat saknong ng tulang pag-aalay. Kung pagsaulan kong basahin sa isip ang nangakaraang araw ng pag-ibig, may mahahagilap kayang natititik liban na kay Celiang namugad sa dibdib. Yaong Celiang laging pinanganganiban, baka makalimot sa pag-iibigan ang ikinalubog ni ring kapalaran sa lubhang malalim na karalitaan.
Makaligtaan ko kayang di basahin, nagdaang panahon ng suyuan namin, kanyang pagsintay ginugol sa akin, at pinuhunan kong pagod at hilahil. Lumipas ang araw na lubhang matamis, at walang natira kundi ang pag-ibig, tapat na pagsuyong lalagi sa dibdib, hanggang sa libingan bangkay ko'y maidlip. Ngayong namamanglaw sa pangungulila, ang ginagawa kong pang-aliw sa dusa, nagdaang panahoy inaalaala, sa iyong laraway, ninitang ginhawa. Sa larawang guhit ng sasintang pinsel, kusang inilimbag sa puso't panimdim, nag-iisang sanlang naiwan sa akin, at di mananakaw magpahanggang libing. Ang kaluluwa ko'y kusang dumadalaw sa lansangat na iyong niyapakan, ilog beyata't hilom na mababaw, yaring aking puso'y laging lumiligaw. Di mamakailang mo po ang panindim sa puno ng manggang naraanan natin, sa nagbiting bungang ibig mong pitasin, ang ulilang sintay aking inaaliw. Ang katauhan ko'y kusang nagtatalik sa buntong hininga ng ika'y may sakit. Himutok ko nooy inaaring langit, paraiso naman ang may tulong silid. Nililigawan ko ang iyong larawan sa makating ilog na kinalagian. Binabakas ko rin sa masayang dongan, yapak ng paa mo sa batong tungtungan. Nagbabalik mandit parang hinahanap, dito ang panahong masayang lumipas, na kung maliligoy sa tubig aagap, nang hindi abutin ng tabsing sa dagat. Parang naririnig ang lagi mong wika, 3 araw na di nagtatanaw tama, at sinasagot ko ng sabing may tuwa, sa isa katao'y marami ang handa. Ano pa nga't walang di nasisiyasat ang pag-iisip ko sa tuwang kumupas, sa kagugunita luhay lalagaslas, sa bayang taghoy kong os na suwing palad. Nasaan si Celiang ligaya ng dibdib, ang suyuan nami bakit di lumawig? Nahan ng panahong isa niyang titig, ang siyang buhay ko, kaluluwa't langit. Itong di matiis na pagdaralita ng dahil sa iyo o nalayong tuwa, ang siyang umakay na ako'y tumula, awitin ng buhay ng isang naaba. Bakit ba ganoong kami maghiwalay ay di pa nakitilyaring abang buhay? Kung gunitain kay aking kamatayan, sa puso ko Celia'y di ka mapaparam. Celia'y talastas ko't malabis na umid, mangmang ang musa ko't malumbay ang tinig. Di kinabahagya kung hindi malait, palaring dinggin mo ang tainga't isip. Ito'y unang bukal ng bait kong kutad, na inihahandog sa mahal mong yapak. Tanggapin mo nawa kahit walang lasap, nagbuhat sa puso ng lingkod na tapat. Kung kasadlakan man ng pulat pag-ayon, tubo ko'y dakila sa puhunang pagod. Kung binabasa mo'y isamang himutok, ay alalahanin yaring naghahandog. Masasayang nimfa sa lawa ng bay, sirena sang tinig ay kawili-wili. Kayo ngayoy siyang pinipintakasi,
ng lubhang mapanglaw na musa kong imbi. Ahon sa dalat at pampang na nagligid, tonohan ng lira yaring abang awit, na nagsasalitang buhay may mapatid, tapat na pagsintay hangad na lumawid. Ikaw na bulaklak ni ring dili-dili, selyang sagisag mo'y ang MAR, sa birheng mag-inay ipaminta kasi, ang tapat mong lingkod na si FB. Yan ang 22 saknong ng tulang pag-aalay na may pamagat na kay Celia. Ngayon naman ay isunod natin ang tulang patungkol na may pamagat na sa babasa nito. Ano ba ang nilalaman ng mga saknong ng tulang sa babasa nito? Ang tulang patungkol naman na ito ay naglalaman ng mga paalala at babala ni Francisco Balagtas kung paano babasahin ang kanyang awit na Florante at Laura. Ayon sa kanya ay huwag daw itong babaguhin. At kung may mga saknong at taludtod na malabo ay unawain itong mabuti upang makuha ang talinghagang ibig niyang sabihin o iparating sa mga mahuhusay na mambabasa. Ngayon ay basahin natin ang mga saknong sa tulang patungkol sa babasa nito. Salamat sa iyo o nanasang irog, kung halagahan mo itong aking pagod, ang tula may bukal ng bait na kapos, pakikinabangan ng ibig tumarok. Kung sa biglang tingi bubot at masaklap, palibhasay hilaw at mura ang balat, ngunit kung namnamin ang salamang lasap, masasarapan din ang babasang pantas. Kung sa pagbasa mo'y may tulang malabo, bago mo hatulan katkatin at liko, pasuriin muna ang luwas at hulo, at makikilalang malinaw at wasto. Di ko hinihinging pakamahalin mo, tawanan, dustain ang abang tula ko, gawin ang ibigit alpay na sayo, ay wag mo lamang babaguhin ang berso. Ang may tandang letra, alinmang talata, di mo mawatas at malalim na wika. Ang matay itingin sa dakong ibaba, buong kahulugay mapag-uunawa. Hanggang dito ako o nanasang pantas, sakay si Hismundo'y wag ding matulad. Sa gayong katamis wikang masasarap, ay sa kababago ng tulay umalat. At dyan nagtatapos ang 6 na saknong ng tulang patungkol na may pamagat na sa babasa nito. Maraming salamat sa inyong pakikinig, hanggang sa muli, mag-aral ng mabuti.